Morning, church! Please rise for our praise and worship. At before that, pwede niyo pong batiin ang inyong mga katabi, kamustahin. How was their week? And you can say, God loves you. Okay? Okay, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. It is in Psalms 118:24. And every tribes, every nation will bow down and worship our Lord God. Amen? Let's join us in singing these songs of worship. Every tribe will see your glory.
with hope and praise to the sky. With new mercies each day you're alive. Let your glory pour out, Jesus. It's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. It's the joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. Rejoice and be glad in it. Rejoice and be glad in all my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not
soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come my soul, oh don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh come my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Mahal ko ang Panginoon dahil dinidilig niya ang pagiging ko ng tulong sa Kanya. Dahil pinakikinggan niya ako, patuloy akong tatawag sa Kanya habang ako'y nabubuhay. Natatakot ako dahil nararamdaman ko malapit na akong mamatay. Ang kamatayan ay parang tali na pumupulupot sa akin. Nag-aalala ako at naguguluhan. Kaya tumatawag ako, Panginoon. Panginoon, iligtas niyo po ako. Ang Panginoon nating Diyos ay mabuti, matuwid at mahapagit. Iniingatan ng Panginoon ang mga walang sapat na kaalaman. Nang wala na akong magawa, ako'y Kanyang iniligtas. Magpapakatatag ako dahil ang Panginoon ay mabuti sa akin. Sapagkat niligtas niya ako sa kamatayan, sa kalungkutan at kapahamakan. Kaya mamumuhay ako na malapit sa Panginoon dito sa mundo ng mga buhay. Kahit na sinabi kong sukdulan na ang paghihirap ko, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Sa aking pagkabalisa ay nasabi kong wala ni isang taong mapagkatiwalaan. Ano kaya ang may gaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Sasambahin ko ang Panginoon at maghahandog ako sa Kanyang pasasalamat sa Kanyang pagliligtas sa akin. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa Panginoon sa harap ng Kanyang mamamayan.
Nasasaktan ang Panginoon kung mamamatay ang kanyang mga tapat na mga mamamayan. Panginoon, ako nga ay inyong lingkod. Iniligtas niyo ako sa pagkabihag. Sasamba ako sa inyo at mag-aalay ng handog bilang pasasalamat. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa inyo sa harap ng inyong mga mamamayan. Doon sa inyong templo sa Jerusalem, purihin ang Panginoon. Church, is about time to really have this heart of gratitude for the Lord. The Lord has been good to us. His faithfulness and goodness endures through all generation. Sabay-sabay po tayo, mga kapatid. Masalamat tayo sa Lord. Hindi siya nagkulang. Hindi siya tumalikod sa mga pangako niya sa atin. Kabutihan niya ay walang kapantay. Yes, oh Lord, we love you. And thank you for loving us first. Salamat po ng marami aming Diyos. Hindi ka nagkulang. Sa mga panahon, Panginoon, may kalungkutan. Sa mga panahon, Panginoon, ang kakapusan. You're still God who sits on your throne, a sovereign God who's always in control. Lord, narito ang mga anak mo na tunay nagmamahal sa iyo. Nag-aabot, Panginoon, ng pasasalamat. Taos-pusong pasasalamat. Dahil kahit kailan, O God, hindi ka tumalikod sa mga pangako mo. Hinawakan mo kami. Inalalayan mo kami. Tinanggap at patuloy na pinapatawad sa aming mga kasalanan. Aming Jesus, salamat po sa iyong buhay na ibinigay sa amin. Upang ang buhay na ito sa kabila, O God, ng mga challenges, disappointment, discouragement, still, O Lord, we have the joy in us na hindi pwedeng nakawin ng kaaway upang patuloy na nakawin sila at patayin yung magandang plano mo sa mga anak mo. Lord, sa umagang ito, makita mo na ang bawat puso, O Lord, papakumbaba. Ang bawat puso, O Lord, itinataas ka sa bawat buhay na kung saan naroon kami, sa aming pamilya, O God, sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa mga community, sa aming mga campus. Lord, ipahayag namin ang iyong pag-ibig. Ito, Panginoon, maaari namin pagpapasalamat dahil natanggap ka namin bilang aming Diyos at tagapagligtas. Lord, sa mga kapatid ko na dumaraan, Panginoon, sa pagsubok ng buhay, Lord, would you bless them, O Lord, with your loving arms. Would you embrace them, O Lord, with certainty that you're always there for them. No matter, Panginoon, ang mga situation, ikaw ang covenant God na magiging tapat. Sa mga kapatid ko, Panginoon, na may mga relational, physical, financial challenge, O Lord, let your provision be upon all of us, O God. At patuloy na magtiwala. Just right in time, O God. Darating ka para sa amin. Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang pasasalamat sa umagang ito. Maraming salamat po. Ikaw ang aming Diyos. Wala na pong iba.
Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Okay? Bago mo po, ano sasabihin mo sa katabi mo? I love you with the love of the Lord. Love you with the love of the Lord. Okay. So, for today, patuloy po yung ating series from the book of Luke. Nasa chapter 18 na po tayo. At yun nga po, dito sa ating theme for the month of February, pinag-uusapan po natin yung mga susi sa spiritual na paglago. Keys to spiritual maturity. Kasi nga po, nakita natin in chapter 17, doon ay napag-aralan natin how to deal, no? how to encourage people, no? At paano pa kaya samahan, pakiharapan. At sa latter part ng chapter 17, doon naman ay pinakita ng susi ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At tinanong na tayo ng ating pastor kung ready ba tayong humarap sa ating Panginoong Hesus. No? At marami nga sa atin, ready naman. Ready. Amen? Pero wag muna. No? Kasi hinihintay pa ni Ninong Emil yung kanyang magiging apo. Kaya bilisan mo na, Doc, at Isyang. Na? Nag-birthday na naman si Ninong Emil. Sabi niya, gusto ko makita muna yung bunga ng aking mga bunga. Inggit siya sa amin kasi kami meron na. No? So, yun. Kaya gusto natin, no? Isang buhay na talagang makita natin yung mga future, mga generation after us na talagang hindi lang nakita natin kundi talagang nagmamahal sa Panginoon. At yung habang nagmamahal sa Panginoon, nakikita natin lumalago, nakukultivate, at nakikita rin natin na sila talaga ay gagamitin ni Lord mightily kung saan sila naroroon. Kaya nga po, one of the key para tayo ay lumago spiritually yung prayer. Agree ba tayo sa lahat dito? No? Yes, spiritual maturity comes with a discipline and habit of prayer. Because prayer conquers all. Diba? But we need to understand persistent and humble and simple prayer is more than enough para sabihin nating talagang tayo ay lumalago sa ating Panginoong Hesus nang walang tinatawag na masyadong naging complex kasi, di po ba mga kapatid? Naging complex, naging parang strategy na, pati ang pananalangin na it should be talagang from the heart, no? Na talagang nakakunik ang puso ni Jesus sa ating mga puso na kung papaano, kung ano nararamdaman ng Panginoong Hesus doon sa mga less privileged ay talagang ayun ang tinitibok ng ating mga puso. Kaya nga po, pag-usapan natin itong prayer that conquers. Okay? So sa ating passage ngayon, tayo po ay nasa Luke chapter 18 verses 1 to 17. Yan. At yun nga po, maliban sa prayer, sa resaki, para sa ating pagiging isang matured spiritually ay ang laging connection natin sa kanyang mga salita, which is the Bible. No? Mahalaga po ang salita ng Diyos. Kasi nga po, talagang ito ang ating basehan ng ating buhay sa araw-araw. Doon sa isang libro na binabasa ko na Pilipino, yung author, si Miss Evelyn Miranda Feliciano sa kanyang book na Filipino Values and Christian Faith, meron akong nakita rin na common impression sa ating mga Pinoy na kapag sinabing bahala na, akala ng maraming Pinoy, pag sinabing yung praise na bahala na, ito ay pagpapakita ng isang pananampalataya sa Diyos. Di po ba? So nagbigay siya ng mga kwento doon sa libro niya na pwedeng makarelate tayo patungkol dito.
Ang sabi niya doon sa kanyang libro, may nakausap siya ng pangalan ay si Mang Vic na nawalan ng trabaho. So tinanong ng author, si Mang Vic, ang sabi niya, paano naman Vic? Sabi ni Mang Vic, ang sagot sa kanya, bahala na. May isang babae, ang pangalan si Pinang. Palaging binubugbog ng kanyang asawa, battered wife. Pero tinitis niya sa mahabang panahon. Sabi ni Pinang, ito na siguro ang aking kapalaran. Bahala na. Si Edeng naman, na may anak, nagtanan, at pagbalik, kailangang ikasal. So ang sabi ng kapitbahay, hayaan mo na, huwag ka nang malungkot. Ipakasal mo na lang at wala ka nang magagagawa. Swerte yan para sa mga bata. So ipakasal mo na lang. Sabi ni Edeng, bahala na. Si Dario nakitang patay sa ilog. Sabi ng kanyang kainuman, si Kaamboy, ang buhay ay paswerte, swerte lang. Bahala na. At dito narinig natin kay Kuya Kim Atienza, no, sa kanyang weather forecast. Ang sabi niya, ang buhay ay weather lang. At minsan nga, pati si Batman nadadamay pag tinanong, di ba? Bahala na si Batman. Okay? So nakita natin dito, sa article na ito, ang sabi ni Miss Evelyn Miranda Feliciano, bahala na means that life is determined by an impersonal force called palad, swerte, or fate. Na ang buhay tumutukoy sa isang impersonal o pangkalahatan na person ang tinatawag ay palad, swerte, at kapalaran. Destiny has no face, walang muka ang tadhana, walang damdamin, walang pakiramdam, walang interes, at yun nga ito ay may tatak na hindi gumagalaw, na parang stagnant, na yun na. Yun na yung kanyang pagtatapos, conclusion. No? At yun nga, tayo mga Christian, lagi natin sinasabi, at para maganda pakinggan, pinapalitan natin ng word na mapalad. Although, ang meaning natin minsan sa isip natin, swerte. No? At yun nga, minsan meron pang tayong tinatawag na God's will. Pero sa loob natin mismo, sinasabi natin ito na para bang que sera. Whatever will be, will be. Ito yung kaiba. Ito kagandahan, no? Sa isang mananampalataya, ito yung kaiba sa kaisipang bahala na. Kasi nga po, pag sinabi bahala na, sa kanila, sa pananampalatayang Kristiyano, ito ay merong muka. Ito ay muka ng Diyos na nakay Kristo. Nakay Kristo. May certainty. May ebidensya. No? Kaya po, ang pwede natin masabi na ang ating pag-asa, anuman ang hinaharap nating sitwasyon, sa ngayon o sa inaharap, hindi nakasalalay sa swerte o sa kapalaran o sa aksidente, kundi sa ating Panginoong Diyos. Agree ba tayo ron? Diba? May mukha. Malinaw. May assurance, may certainty dahil may Diyos na buhay na patuloy na nagko-convict sa atin. Kung ano man ang ating sitwasyon, it will all come to pass. It's still God who sits on the throne, nakikita niya, at yun nga kahit kailan, hindi man tayo maging tapat, siya pa rin ang tapat na Diyos magpakailan paman. Yan ang sinatawag na covenant God. No? Magiging tapat siya kasi nga hindi niya pwede i-contest yung kanyang salita, kanyang sinabi sa kanyang nature. Dito sa Luke 18, pag-usapan po natin ang isang mahalagang aspeto ng isang pagiging isang matured Christian. At marami sa atin na minsan para tayong nakaramdam din na parang ang ating mga panalangin ay hindi nakakarating sa ating Panginoon.
Parang ang panalangin natin ay parang hanggang ceiling lang. Hindi lumalagpas sa sinasabi natin dapat na mapunta ng mga panalangin. No? Parang ang pakiramdam natin, God is ignoring our prayers. Siguro matagal ka nang may pinapag-pray, matagal ka nang may mga desire, pero parang malabo, parang madilim na mangyari pa. Ito nga po passage natin ngayon, it will ensure us that God instantly hears our prayer. Pero yun nga, it His prerogative to answer our prayer. At minsan talaga, hindi sinasagot. Hindi lang delay, hindi lang sinasagot. At sa buhay na ito, hindi natin alam talaga ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Kaya, anong gagawin natin? No? Sa Luke 18, 1 to 8. Ano sabi dito? Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not what? Give up. So dito sa pag-usapan natin, in Luke 18, 1 to 17, ang conclusion nasa verse 1 na. Yung succeeding verses, ipapaliwanag bakit sinabi ito ng ating Panginoon na siya gumamit ng isang talinhaga para ipakita sa kanyang mga tagasunod na laging manalangin at patuloy na manalangin. Okay? So the first parable is about a widow who doesn't know when to quit. Sana ganun din yung ating mga mindset, ano? Hindi titigil. Tignan mo yung katabi mo. No? Sana yung kakulitan niyan ay ganun din sa panalangin. Hindi lang nangungulit kasi may gusto. Kundi talagang nangungulit kasi bakit? May matindi siyang gustong iparating sa ating Panginoon. So, yung pag-uusapan natin dito about the keys, no, sa pananalangin, hindi ko ito sinasabing formula that we can manipulate God to answer our prayer. Kundi ito isang susi na kung saan ito ay masasabi nating assurance na dinidinig ng Diyos ang ating panalangin at ito ay kanyang sasagutin according to His will. Hindi ito siyang pamamaraan na yun nga, pipilitin natin ang ating Panginoon, Diyos, na sagutin ang ating panalangin para may guarantee tayo na talagang sasagutin niya. Hindi tayo pwedeng ganon. No? Walang manipulation. Kaya dito makikita natin, ang sabi pa rito, inumpisa niya, in a certain town, sa isang lugar, meron isang hukom. Ang matindi rito, itong hukom na to, wala siyang takot sa Diyos at wala siyang care for other people. No? So, para bang, kung titignan natin, there are two motivations for showing mercy. May dalawang motivation para ipakita ang habag. Sabi rito sa verse 2, wala siyang takot sa Lord. So, one of the motivation para pagpapakita ng habag is to fear God. And number 2 is for respect to humanity, dignity, no? For human dignity. Dito pa lang, alam natin si isang judge and yet, wala siyang takot sa Diyos, wala siyang respeto sa dangal ng tao. Anong maaasahan mong justice sa isang judge na ganito? Wala. Zero. So, when a person in power does not believe in those two fundamentals, fearing God and respect for human dignity, justice will not be done. Kaya nga po, makita natin ito ay isang wicked judge. At wala siyang, hindi siya possess ng dalawang motivation na ito.
At nagpatuloy si Jesus. Ang sabi niya rito, "And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, 'Grant me justice against my adversary,'" ang sabi roon. Maaring itong widow na ito ay nag-iisa talaga sa buhay. Wala siyang kasama na male member ng kanyang family para tulungan siya. Kasi nga po, tanda natin mga kapatid, in that day, pag ang isang babae ay tumayo, wala siyang equal standing na katulad ng mga lalaki. Same thing sa mga bata. Kaya nga pag binibilang sa mga census, lalaki lang. No? So, ganun sila. At even sa court of law, wala silang equal standing. Kaya po, ano pa sabi? Tinuloy niya, "For some time, he refused." Sino? Yung judge. Babalik-balik ba naman eh? So, but finally said to himself, "Even though I don't fear God or care for what people think," next slide, "Yet, because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me." Mismo yung judge sumuko. Tayo pa kayang mga asawang lalaki. Di ba? Sa kakulitan ng babaeng widow na may pinaglalaban siya, maaring siya ay inagawan ng pag-aari, maaaring inabuso siya, paulit-ulit siya pumupunta sa judge para may justice siyang makuha, and yet, ang ginagawa ng judge, binabali, wala siya. At the end of the day, nakakulitan yung judge, binigay yung justice na kailangan niya. And the Lord said, "Listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen one, who cry out to him day and night? Will he keep putting them off?" Verse 8, "I tell you, he will see that they get justice, and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth?" Ang Diyos na ang kumilos para makulitan ang judge na ito. Ang sabi diyan, that woman is a chosen daughter of God. No? Chosen. Kaya siya na mismo. Siguro ginawa niya, yung boses ng babaeng ito, pinatining niya. Nakarinig ba kayo matining na boses tapos kukulitin ka? Diba? Maski ikaw susuko. So sumuko ang judge, ibinigay yung gustong petition ng babae. So, the first parable is about a widow doesn't know when to quit. Nakita natin dito, the first key, no, to answered prayer is what? Persistence. The first key to answered prayer is persistence. Kasi nga po, continuous prayer combats discouragement amidst life injustices. No? Na ang patuloy, no, unceasing prayer ay nagbibigay sa atin ng tinatawag na lakas ng loob para yung mga discouragement, disappointments na inaasahan natin sa buhay na ito ay patuloy na makita natin na merong tayong makakamtan na resulta. Taas ang kamay na natutuwa ka ngayon sa nangyayari sa ating bansa. Nakakagalit, nakakagigil. Pero, yun nga po, we need to pray mga kapatid. Persistence talaga na prayer. Especially,
may nagpahiwatig na natatakbong presidente. At marami pa. I don't care kung sino ang inyong iboboto. Ang sa akin, manalangin tayo, humingi tayo ng wisdom sa Panginoon na Lord, it's about time to really care for this nation. Marami na ang napapahamak. Marami na ang nabibiktima. No? So, ito yung application na gusto natin makita. Itong verses 6 to 8. And the Lord listened to the cry of this widow woman. No? Na makatarungan ng Diyos, His justice is perfect. Ano man ang mali, kaya niyang itama. He will complete His redemptive purpose para sa ating lahat na kanyang mga anak. Tanda natin, hindi po tayo stranger sa ating Panginoong Diyos. We are chosen, we are loved, we are elect, we are beloved and precious sa ating Panginoon. Ang problema, yun nga, minsan sumusuko tayo sa pananalangin kasi para nakikita natin, walang mangyayari. It's not about the judge. It's all about yung widow. Tandaan natin. We cannot compare that judge Yung judge unrighteous. Dati siya pwede compare sa Panginoong Diyos who is very righteous. Kasi ang Lord, gustong-gusto niyang ibigay sa atin ang ating mga pinapanahan. The problem is, gaano tayo ka-persistent to yung bang ibibigay natin sa Kanya talaga hanggang makita niya na tayo ay nanggigigil na at ready na doon sa ating mga pinapanalangin. Kasi mahirap talaga magpetisyon sa Lord kung hindi ka naman ready. Paano ibibigay? Baka mapahamak ka. No? Kaya minsan akala natin hindi sinasagot. Yes, dinedele na Lord kasi merong tamang panahon para sa Kanya na kaya niyang ibigay ang lahat. Kasi nga siya ang mabuting ama eh. Walang mabuting ama na hindi kayang ibigay ang nararapat para sa anak. Pero yun nga, hindi niya ibibigay dahil lang sa gusto niya. Kundi ang gusto niya makita na kanyang ibibigay ay sa ikaayos ng kanyang anak. Tama? Hindi mo basta pwede magbigay kasi kung ikakapahamak nga. Kaya nga, nakakalungkot lang sa atin ngayon, yun nga, because of that trend, o yung mga nasa technology age tayo, para tumimik ang bata, bigyan ng gadget. Para tumimik ang asawa, bigyan ng gadget, manood ng Netflix. So, wala nang usapan sa pamilya. Mga bata naglalaro, mag-asawa nag-Netflix. No? Kasi nga, ganito kumilos ang kaaway. Unless we have this attitude, habits, the discipline of prayer, persistent prayer, makikita natin, baka isang araw, lahat tayo ay nahulog na sa patibong ng kaaway. Ayan ang malaking kaibahan ng bahala na sa tunay na pananampalataya. Umaasa tayo na may ginagawa ang Diyos ngayon, may gagawin siya bukas at tutuparin niya ang lahat ng pinangako niya hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa kanyang pagbabalik. So, persistence in prayer. The second, in Luke 18:9-14, may isang parable na naman ang ating Panginoong Diyos. No? The second parable is a contrast between a religious person's prayer and a righteous person's prayer. Luke 18:9-4. Sabi dito, to some who were confident of their own righteousness, look down on everybody else. And Jesus told this parable, sabi niya, two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other one is a tax collector. So, may dalawang mama. Nasaan? Nasa temple. Anong gagawin? Mananalangin. Yung isa ay Pharisee, yung isa ay publican, tax collector. So,
Huwag niyong mamiss yung contrast ha, kasi may mga radical reversal tayo makikita rito. Kasi nga, itong Pharisee na ito ay siya isang respected na religious leader, no? Sa kanilang community. Siya ang number one nakakalam paano manalangin. At siya rin ang tinatawag ng maraming tao para sila ay ipanalangin. The tax collector, on the other hand, ang tingin sa kanya ay worthless, disgraceful. Kasi nga, being a tax collector, na Jewish person, ikaw ay pwedeng tawaging traitor. Ikaw ay nagtatrabaho under the Roman government para singilin mo ang bawat kababayan mo at sisingilin mo more than pa doon sa dapat mong singilin kasi nga wala kang sweldo, ang sahod mo, gagawin mo ay yung pinapasingil sa'yo ay dadagdagan mo ng sobra-sobra. Kaya ano tingin sa kanya, ang tax collector na ito ay isang traitor sa kanilang community. At hindi siya allowed sa kanilang temple. At ang totoo, pag ang isang tax collector pumasok sa bahay mo, pwede kang tawaging unclean, impure. Ganon ang tingin nila sa tax collector. Parang prostitute. Buti na lang ngayon, hindi na ganon, Kuya Saya. Kundi yari ka. No? So, dalawang tao. Yung Pharisee, maaring pumasok sa harap dahil siya ay marunong manalangin at tinatawag sa pananalangin, ang tax collector na ito maaring dumaan sa likod. No? Ang sabi doon, the Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like the other people. Magnanakaw, masama, mangangalunya. Ang pinakamatindi rito, itinuro pa, siguro inunguso ng tax collector. Ninguso. Nakatulad nun. Tignan mo yung katabi mo. Di ba? Minsan ganun tayo eh. Kasi we tend to compare yung ating kabutihan o kinukumpare natin yung ating kasalanan na mas konti kesa sa ibang tao. Kaya akala natin mas righteous tayo kasi mas konti kasalanan natin, mas maganda yung kasalanan natin compare sa ibang tao. The Pharisee was full of arrogance. Okay? The Pharisee was full of arrogance, full of pride. Ang totoo, kaya siya nag-pray sa kanyang sarili. Balik natin nga yung ang sabi niya, I fast twice a week and give a tenth of all. But the tax collector stood at a distance. Hindi man lamang siya makatingin sa langit. At patuloy niyang binibit yung kanyang dibdib. Nang sabi niya, God, have mercy on me, a sinner. Wala siya sinasabing, God, have mercy on me, a repentant sinner, a habitual sinner. Kasi tao lang ako. Ang sabi niya, God, have mercy on me, a sinner. Direct to the point. Yung kanyang pagiging ng kapatawaran. Dahil alam niya sa sarili niya, siya isang makasalanan. No? Hindi makatingin sa langit. That's why, nakita natin dito, parang nanalangin, parang nasa loob ng temple, yung isa full of pride, at nanalangin para sa kanyang sarili, full of arrogance. Hindi siya thankful sa anong ginawa ng Diyos para sa kanya. Pinasalamatan niya ang kanyang sarili kasi nga hindi siya katulad ng tax collector na mas masama kaysa sa kanya. Kaya nga kung hindi tayo maging careful, maaring mahulog tayo sa ganung tendency na titignan natin yung kasalanan ng iba na mas
malaki kaysa sa kasalanan natin. So, one of the ways or one of the key to answered prayer is humility. Humility. And the major part of humility is repentance. Pag ikaw ay nagpapakumbaba, tinitignan mo ang sarili mo na higit na mababa sa Panginoon, hindi sa ibang tao. Kasi pag tinignan mo ang sarili mo compared to other person, sigurado itataas mo ang iyong sarili. That's why repentance from the very heart ng tunay na merong katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Hindi galing sa nguso, galing sa puso. Kaya nga sabi ko minsan, nagpe-pray ako, Lord, baka ang nguso ko lang ang makarating sa iyo, wala ang aking puso. Bantayan mo ang puso ko. Na tunay ang sinasabi ng aking mga nguso. Totoo yun. No? Baka ako ay full of pride and arrogance na bilang isang pastor dahil sa aking mga nalalaman. Pero yun nga, hindi rin ito nakakatuwa sa ating Panginoon kung i-judge ko ang mga tao comparing to me. What is the use of my knowledge and wisdom interpreting the Bible kung titignan ko ang mga tao, mga kapatid ko sa faith, sa inyo, na mas mataas ako? Baliwala yun sa Lord. It's all about our heart. Hindi talaga nakatingin ng ating Panginoon. Hindi sa ating nalalaman. That's why spiritual maturity is not about all that knowledge that we have. It's all about our hearts connected to the very heart of Jesus. Gaano tayo ka-burden para sa mga tao? Gaano tayo magpapakumbaba dahil hindi natin deserve yung grace and mercy niya, and yet, patuloy niya ibinubuhos kasi nga, mahal niya ako. In spite of my shortcomings, iniquities, pride and arrogance, and yet the Lord always loved me for who I am. True righteousness flows from repentant heart, mga kapatid. Yes, alam ng Diyos na magkakasala tayo, alam ng Diyos minsan sasablay tayo, but yun nga, huwag tayo maging katulad ng Pharisee na patuloy na re-recite niya yung kanyang mga merits while despising others. No? At siya ay umalis ng walang pagbabago. At ang sabi nga doon sa ating pang verse, no, ang na-justify ay yung tax collector. One time nga, sa aming small group, ito rin yung topic namin, about the tax collector and the Pharisee. Ang aking icebreaker, tanong ko na rin sa inyo, taas ang kamay ang matalino. Taas ang kamay. Taas ang kamay ang matalino. O, ayaw nyo magtaas. O, taas ang kamay ang salbahe. Wala pa rin. Anong gusto nyo? O, mataas ang kamay ang matalino. Ayaw. O, salbahe. Diba? In the context of this parable, makita natin, baliwala ang matalino. Yung salbahe na justify because of his repentant heart. Kita nyo? Pero di ko sabi, huwag ka matalino. The Bible says, be wise like a dove and be gentle like be wise like a snake and be gentle like a dove. Hindi masama maging matalino. Ang pagiging masama, pagiging matalino kapag dinidespise mo yung mga tao sa paligid mo because of your ability, possession, whatever potential na meron ka, na tingin mo sa ibang tao ay wala dun sa level mo. That's why Jesus always told us na ang ating parameters, di ba? In Romans 3:23. Ano sabi sa Romans 3:23? For all have sinned and fall short of the glory of God. Kahit anong buti mo, kahit na anong pinagagawa mo, hindi aabot sa pamantayan ng Panginoon. It's all about God's grace in us. Bakit tayo nakakaharap sa Kanya? So, yun nga po,
tanda natin, true righteousness from a repentant heart. Because a humble heart will produce ng isang pusong patuloy na humingi ng kapatawaran. Okay? So next is the third. Itong third story, hindi to parable. Ginawa ito ni Jesus na isang parang object lesson. Kasi nga on the way to Jerusalem, atin siya ng Feast of Passover, maraming sumasalubong sa kanya mga magulang, nanay. At pinapapunta sa kanya ang mga bata. Kasi ang mga nanay noon, ang gusto nila, yung mga anak nila ay i-bless ng rabbi. Kasi lahat ng mga magulang noon, ang gusto nila ang maging anak nila ay maging guro, rabbi. No? Kaya, dahil si Jesus ay kilala na noon, nung nakita nila si Jesus, pinapunta ang mga bata, pero ang mga disciple niya, anong ginawa? Alis dyan, istorbo kayo. Istorbo ko kay Jesus, alis mga bata, may ingay kayo. So anong ginawa ni Jesus? People were also bringing babies to Jesus for him to place his hands on them. Itong gusto ng mga magulang na kanilang mga anak ay maging guro din, rabbi. When the disciples saw this, they rebuked them. But Jesus called the children to him and said, "Let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it." Kaya nga po, one of the key para sabihin natin tayo ay magkaroon ng tinatawag na spiritual maturity is to have a childlike trust. No? Na bakit childlike trust? Anong po bang ibig sabihin? Ang mga bata, walang pag-aalinlangan na nagtitiwala ilan sa mga taong makakasalubong niya. Kaya nga ang mga mommies and daddies, pag ang mga anak ay papasok sa school, anong bilin? Don't talk to strangers. Walang mga inhibition, walang mga boundaries. Ang mga bata, kaya si Kuya Arbic, ayan, ang galing makakuha ng atensyon ng bata. Lahat ng bata, nakakarga niya, kasi sa amin umiiyak. Pero pag si Kuya Arbic, pero mas maganda, ikaw na mismo may baby, Kuya Arbic. No? So, nakita natin ito, that the third key to answered prayer is simplicity. Simplicity. We tend to overcomplicate yung mga bagay kasi ngayon. We want to figure, ano ba talaga ang resulta nitong mga ginagawa ko? At gusto natin lahat ng mga tanong may sagot sa buhay. Pero yun nga po, sabi ni Jesus, we have this faith-like, child faith, no? Hindi ito isang blind faith, but it is a simple faith. Now, when we pray, we need to pray with simplicity. Knowing and believing our Heavenly Father wants what is best for us. Yun talaga eh. Gusto ng ating Panginoong Diyos na yung pinaka-best ay mapunta sa atin. At gagawin niya ang lahat para makarating sa atin. Okay? So when you pray, ang sabi doon, sana basa ko, don't pray like a preacher. Instead, pray like a preschooler. Don't pray like a theologian. Pray like a toddler. Don't pray like a scholar. Pray like a school child. Kasi, tandaan natin, ang mga humarang sa mga bata, nung sila ipapalapit kay Kristo, sino? Yung kanyang mga mismong disipulo. Kanyang mga mismong disipulo. Kasi nga akala nila itong mga batang ito ay panggulo lang kay Kristo. Kaya nga po, spiritual maturity approaches God with infants, dependence, not adults' barrier. No? Kasi nga po, when we talk about infant dependence, yun nga po napakamadali nang magtiwala. Alam nila na ipoprovide yung kanilang pangangailangan doon sa lalapitan nila. They will be taken care of, di ba? Yung kanilang mga gusto ibibigay. Pero ang mga adult, ang problema, yun nga,
marami tayong mga barriers sa buhay, no? Katulad ng sinasabi natin minsan na gusto natin mga sagot na hindi natin nakukuha at minsan tatanungin pa natin Panginoong Diyos, ano itong mga barriers na ito, no, na para bang hindi ka naman talaga sumasagot. May pagka-skeptics tayo. Mga bata, walang ganun eh. Walang ganun kaisipan. No? At may mga pride in us sa ating mga accomplishment. I have served long enough. I have been here long enough. No? Tapos yun nga po, masyadong busy, no time for kahit na simple prayer. O minsan nga, meron ding always in control. Lahat gustong i-fix. Unlike ang bata, wala eh. Napaka-smooth lang ng pag-iisip. Pero syempre, when we talk about spiritual maturity, hindi naman talaga tayo pwedeng ito, pag-usapan natin about childlike prayer. Hindi sa spiritual maturity kasi hindi naman pwedeng bata tayo sa spiritual, when it comes to spiritual growth, bata, child, mahirap yon. God is expecting us to be a disciple who will equip disciples that will make disciples, and only spiritual parent can make disciples. Tama? Ang isang child, mahirap pa kasi nga, ang isang child na spiritual, hindi pa spiritual matured, pag pinahawak mo ng Bible at ng gadget, ano kaya nga hawakan niya? Sigurado gadget. But does it mean na maging harsh naman tayo? Tutulungan natin sila na magkaroon sila ng time for that gadget, na maglaro sila at magkaroon sila ng time to really open up their Bibles. So, adult barriers versus infant dependence. So, makita natin dito, for us to have the key of to become spiritual mature is to have this prayer, no? Na sinasabi natin very simple, very ano pa yung ating number 1? Persistent. No? Prayer, and lagi nating isipin na yun nga po, katulad ng pinag-usapan natin 3 kwentong ito, ang Diyos ay naroroon para sa atin. Meron ako nasamaang isang mission group, pero hindi ko sila nakasama yung mission na pinuntahan nila. Matagal na lang binabalik-balikan nyo sa isang malayong lugar na ang baryo na iyon ay maputik. May na-encounter sila isang 90 years old na matanda roon. Na for 60 years, nangangarap siya na ma-concrete yung kanilang bahay. Kasi nga, lalo na pag umuulan, napakaputik. At pag tuyong-tuyo, napaka-alikabok. So, itong team na ito, mission team, nagta-travel sila every summer para puntahan yung depressed area na iyon at tulungan sa pamamagitan ng pag-pour out ng concrete floor doon sa bahay ng mga underprivileged na ito. Maliit na mga bahay gawa sa mga light materials. At yun nga po, ang kanilang pangarap ay, itong katulad ng matandang ito ay matabunan ng semento para ang kanyang mga apo ay makatulog ng maayos. Kanong kanilang bahay ay nasementohan, tuwan-tuwa. Ang sabi niya, for 60 years I've been praying. No? Nananalangin ako na nasementohan para yung mga apo ko at sa mga susunod ko pang apo ay magkaroon sila ng maayos na mahigaan. So habang nagre-reflect ako doon sa kwento na iyon sa akin, nakita ko nga yung itong elderly lady na ito, yung 3 key sa ating pinag-usapan. She was persistent for 60 years. Yun lang ang pinapag-pray niya. Na everyday for 60 years, she prayed for a concrete floor no, na magiging maayos sa kanilang bagay. At pangalawa, she prayed for humility. Hindi lang para sa kanya. Hindi na para sa kanya. Para sa kanyang mga apo. At sa kanyang magiging kaapo-apuhan. And she prayed with simple prayer. Ano lang gusto niya? Concrete floor. Hindi kama. Hindi mattress. Concrete floor. Nothing more, nothing less.
yung mga ganong pananampalataya ay tunay na nag-e-exist pa. No? Hindi tumigil, patuloy na umaasa. At dumating nga yun, nakita niya, bago siya namatay, naging masaya siya at pinuri niyang ating Panginoon. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kapatid, do you have that faith in you? No? Meron ka bang ganong pananampalataya? 60 years, mananalangin ka? Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakakamtan yung panalangin na yon. Titigil ka ba dahil hindi mo nakakamtan o patuloy na itataas mo sa Lord? Hindi para sa iyo kundi para sa mga tao na mas nangangailangan. O parang isipin mo na parang, Lord, parang ang layo mo. Ang tagal ko na nagpe-pray. Lord, nasaan ka? At dahil doon, tinigilan mo na ang pagdarasal. Sumuko ka na. Mga kapatid, pray without ceasing. Don't give up. Meron tayong 3 key to unlock yung mga tanong na ito. Pray with persistency, with humility, and simplicity. 3 keys for us na makita natin na dito mahuhubog ang maging isang mature disciple at maging ready sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang panalangin na matiimtim ng isang taong matuwid ay may malaking kapangyarihan at nagbubunga ng magagandang resulta. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful result. Ang taimtim na panalangin ng panalangin mo, sabi mo sa katabi mo, ng panalangin mo ay may kapangyarihan. At huwag kang mag-aalala, may resulta. May resulta. No? Huwag tayong titigil. Kung isang righteous judge ng ating Panginoong Diyos ay kayang-kayang ibigay, no? Bakit tayo titigil? Alam niyo, past few weeks, nalulungkot ako. Ewan ko, pag tumatanda ba, lagi bang lumulungkot na, Kuya Elmer? Lalo na ngayon, wala ka nang kasama sa bahay na anak, no? Ewan ko, nalulungkot ba ako dahil ngayon nga. Dati marami kami, ngayon. Titingnan ako sa kwarto ng mga bata, wala ng tao. Parang nalulungkot ako na, naiiyak ako na, kaya sinisisi ako ng asawa ko, sabi niya, di ba yun ang gusto mo, pagkasal, alis na agad? Di ba, ayaw mo nga ng compound, sama-sama. Gusto mo matuto sila. Pero at the end of the day, parang, kailangan ko tanggapin na talagang 2 na lang kami mag-asawa at we need more prayers. Persistent prayer, that God will always there for us. Siyempre, hindi ko naman mapipilit yung mga anak ko na laging sa amin, bumisita, may mga kabalahan. Lalo yung panganay ko, lumalaki yung apo ko, hindi ko nakakarga. Pag uwi niya, 3 years old na, hindi na magpapakarga yon. No? Aiza, no? Pag ganyang baby, sarap palikan yung kilikili. Pero pag malaki, katulad nyo, ayoko. No? Pag baby, ang sarap amoy ng kilikili. So, parang ngayon nga, sabi ko nga masarap din minsan nalulungkot ka, napapadalas ka manalangin. You know, ganon. Kasi pag nalulungkot ka, yun nga, pipray ka lang na ilalabas mo yung lungkot mo sa Lord. And then the Lord will comfort you.
maramdaman mo yung comfort, yung assurance, yung kanyang yakap na yes, tatanggapin ko, pero yun nga, Lord, always be available for me sa mga panahon na nalulungkot ako. Kakalungkot talaga, nakakalungkot. Kaya ngayon masaya kami ni Pastor kasi 1 week kaming busy sa conference. Magkasama kami ni Pastor mula nga yung alas oras tayo nagkita, Pastor, hanggang Friday, magkasama kami ni Pastor. So, medyo masasaya kami, kasama na yung mga kapastoran. Medyo malilis yung aking kalungkutan, pero yun nga po mga kapatid, meron tayong matatawagan anytime. Available ang Lord. At through this prayer, makikita natin nagmamature tayo. Bakit? Kasi nga, mas napapadalas tayo nananalang, napapadalas tayong magbukas ng Bible at higit sa lahat, dahil doon natututo tayo talaga na kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos na siyang magtatawid ng kalungkutan sa buhay natin. So I want you to stand up. Stand tayo. Please pray for your seatmate. Sa ministry time, pray mo siya, katabi mo. And I ask the worship team, kantayin ulit natin yung gratitude. Ito rin lagi ko pinapatugtog habang nagme-meditate ako. Remember mga kapatid, iba yung meditation sa isolation I'm talking about meditation. Hindi ako nag-isolate. No? Nagme-meditate ako, I want to feel the embrace, yung init, yung warmth. No? Na hindi ako magmamaktol, hindi ako magbe-blame na mali yung desisyon ko. Kundi patuloy ako magpapasalamat kasi laging available ng Lord. So pray for one another, minister to one another. It's about time to really thank the Lord sa buhay natin. Lahat tayo nakakaranas ng lungkot. Lahat tayo nakakaranas ng emptiness, ng coldness. No? But one thing for sure, that God is able. God is able to listen and to work in your behalf. So may I ask the worship team, kantayin natin ulit yung gratitude. And let this song be a song of let this be a song of praise and appreciation sa kabutihan ni Lord sa atin. Pasalamatan mo ang Lord sa buhay ng katabi mo, pinapag-pray mo. Pinagdadahanan yan, no? Pero pasalamatan mo. Kasi patuloy siya nakatayo dahil sa kapiyaya ni Lord. May mga challenges din yan. Mga challenges din. Prayer is the key. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing the songs as I often do. Every song must Don't isolate mga kapatid. Meditate on the Lord. and you Huwag na never huwag kang mag-isolate. So I throw up my hands and praise you again and again, so that I have this
get shy of me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. So get up and praise the Lord. My soul, don't you get shy of me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. So all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, O Lord, our glory and honor and praise belongs to you alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Morning po. Morning, church. Ay, akala ko hindi malamig dito eh. Yun, narelate ko yung sabi ni pastor na ano daw, malungkot. Kasi yung asawa ko, pinagbawalan na ng doktor magkaanak. Kasi nakatali na eh. Yun, dahil ang ating Panginoong Diyos ay mahabagin at matulungin. Ang mensaheng ito ay paalaala ng ating communion o hindi lamang ritual. No. Kundi isang espesyal na panahon ng pagmamahal at pagpanibago ng dedikasyon ng Diyos sa atin. Yun. Ngayon, sa ating communion church, kung saan sinasalaysay ni Apostol Pablo ang patatag ni Jesus ng banal na hapunan o communion noong gabi bago siya ipako sa cross. Ito ay isang paalala sa sakripisyo ni Kristo at sa bagong tipan. Ngayon, church, inayanyahanan ko po yung ating mga servers na pumunta po dito sa ating harapan. Yun, salamat po. Ayon sa talatang 1 Corinthians chapter 11 verse 24, at ang magpasalamat siya ay pinagputol-putol ito at sinabi, ito ang aking katawan na para sa inyo. No?
Gawin ninyo itong bilang pag-alala sa akin. Pinagputol-putol, ibig sabihin, kinakatawan ng tinapay, ang pisikal na katawan ni Jesus na pinapahirapan at pinagputol-putol para sa ating mga kasalanan. Pinapakita nito, no, ang kanyang matinding sakripisyo. Bilang pag-alala, kaya ang komunyon ay hindi lamang ritual. Ito ay isang aktibong pag-alala na ginawa ni Jesus sa cross, na ang kanyang buhay ay ibinigay para po sa atin. Pagdating po ng verse 25, pagkatapos nilang kumain, gayon din naman, kinuha niya ang kupa pagkatapos ng hapunan at sinabi rin, ang kupang ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Ito. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Bagong tipan. Ang alak o Diyos ay sumisimbolo, no, sa dugo ni Jesus. Ito ang silyo, ibig sabihin, ito ang silyo ng bagong tipan na nagdadala ng kapatawaran ng mga kasalanan na nag-aalis ng pagdurusa ng kasalanan. Bilang pag-alala, inuulit ang utos ng alalahanin siya. Ito ay nagpaalaala na ang ating relasyon sa Diyos ay nakabatay na sa biyaya at dugo ni Jesus. Kaya mga kapatid, ang pagtanggap sa komunyon ay nangangailangan ng tamang pag-uugali, pagkakilala sa halaga ng sakripisyo ni Jesus at maayos na relasyon sa kapwa-mananampalataya. Kaya, ang komunyon ay simbolo ng kaisahan ng katawan ni Kristo. Kaya church, inayanyanan ko po kayo kung sino ang nakahanda para sa ating komunyon, pwede nang lumapit at kumuha dito sa harapan. Dito po sa ating 1 Corinthians chapter 11 verse 24 to 25, initatag ni Jesus ang banal na hapunan kung saan ang tinapay ay simbolo sa kanyang katawan na inihandog at ang kupa ay ang bagong tipan sa kanyang dugo. Inuutos niya, sabi ni Jesus Christ, inuutos ko na kainin at inumin ito
bilang pag-alala sa aking sakripisyo. Kaya church, kainin natin ang tinapay at inumin natin ang Diyos. Ito ay tanda ng pag-alala sa kanyang kamatayan at pag-ibig ni Jesus. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na sa langit at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa inyong mga sakripisyo ng iyong dugo ay umaapaw at nabububo. At ang inyong katawan ay nasasaktan upang kami ay maligtas. Lord, panatilihin mo po sa aming mga puso at isipan ang iyong mabuting at laging alalahanin ang iyong kamatayan sa pamagitan ng pakikilahok sa banal na hapunan. Kaya Lord, maraming salamat po. Tulungan mo po kaming maging matatag sa gitna ng mga pagsubok at naway magliwanag kami bilang iyong mga anak sa mundong ito. Salamat po Lord sa inyong pagmamahal na hindi nagmamalayo at sa biyayang patuloy mong pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you. Hintayin ko lang po yung asawa ko. At para po sa ating tithes and offering, sa Ezekiel 36 verse 26, ang sabi po, bibigyan ko kayo ng panibaka nilang karakter, ang pagiging makasarili. Wait lang, di ko makita. Sige lang. At ang binibigyan halaga ay ang panandaliang saya, kung saan tikom ang mga kamay sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. At patuloy, at ang nangingibabaw ay ang pag-alala sa kanilang kinabukasan. At yung bibigyan ko kayo ng bagong puso at espiritu kapag tayo ay nakakonik kay Jesus Christ at nasa atin si Holy Spirit. Dali lang po. Dali lang. Hindi ay, kapag nakakunik tayo kay Holy Spirit, hindi po magiging mahirap ang magbigay sa mga nangangailangan. Dahil ang mangingibabaw sa puso natin ay yung saya, galak na makakatulong tayo, makakabigay tayo sa iba. Same din po sa tithes and offering. Wala tayong magiging dahilan or excuses sa pagbibigay. Ang pagbabalik ng para sa Diyos ay pakikipagrelasyon na isa sa biyaya ng Diyos na dapat nating gawin. Sa pamamagitan ng pusong mapagbigay na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. At sa pamamagitan ng pagbabalik ng nararapat kay Lord, tayo ay nagpapakumbaba sa Diyos dahil we acknowledge na wala po tayong pagmamay-ari. Siya pa rin po ang nagbibigay sa atin. Let's pray po. Lord, thank you sa lahat ng blessings na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Sa salapi, sa trabaho, sa negosyo, at sa iba pang source of income po namin. Lord, alam namin na ang iyong desire para sa amin bilang iyong mga anak ay ang kasaganahan. Kaya mo kami binibigyan ng pagkakataon na to give back po sa anumang kinita namin na ikaw rin ang nagbigay nito. Lord, tulungan mo kami na ang lahat ng blessings na aming natatanggap
ay magamit namin ng tama at ayon sa iyong kagustuhan. Lord, naway luwalhatiin ka sa aming pagbibigay at sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Church, it's offering time. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Don't sit there waiting, let's have a celebration. Me, I need less of me. Father, Son, and Spirit, that's who I call G-O-D. Ayan. Good morning, church. As we continue in the presence of the Lord this morning, I would like to share some announcement and upcoming activities for our CCM family. For our first-time guests, we have Arlene Bernabe, invited by Brother Inar, which is my father po. Ayan. Tayo naman po tayo para ma-acknowledge kayo. Ayan po. And we have Brother Ron Barbasa, invited by me po. Tayo naman po kayo, Brother Ron. Wait lang po, kinakabahan po ako. Hindi po kasi ako mahilig sa ganito. Pasensya na po. Ayan, so hope to see you on next Sunday. Cool. For daily devotion naman po, we have our daily devotion which is streaming daily every 6 a.m. at CCM FB group. It is led by our pastor, elders, and soon-to-be preachers. This week, it will once again by led our youth goals. And if you're not yet in our group, you can reach out to Brother Don Helly and Pastor Arnold po. Yan. And for our D group or discipleship group, this is open to everyone who desire to grow deeper in their walk with Jesus. D group focuses on teaching, discussion, prayer, and intentional discipleship. Don't journey alone if you want to grow spiritually and be disciple. Join our D group this week. It is being led by Pastor every Thursday, 7:30 p.m. via Zoom. Zoom details are included on the poster. Oh my gosh, kaya ko po to. Hello. Ayan, for Intentional 2026, Destined to Win. This is discipleship conference on how to be an effective intentional leader. Happening this coming week, February 24 to 26 at CCT Tagaytay with retreat and Pastor Scott Harris and Pastor Brandon Gadian of North Shore Christian Church. Around 20 packs na rin po ang nasa CCM member and leader ang nakapag-register. And if you want to join, please reach to Pastor Arnold. Kunti na lang po. For our YG Love Month event po. Sino po mga ka-YG katulad ko? Sa katulad ko po ng mga youth where some experiencing love. Are you guys excited to our event later called Loving Beyond the Hurt? Yes! Some wounds don't heal overnight and some hurts change the way we love. But Jesus didn't love us when it was easy. He loved us when it cost Him everything, and He still chooses us. Amen. Later po, join us as we talk about loving beyond the hurt, what sacrificial and unconditional love really looks like. That kind of love He showed us. And next po is for our birthday celebration. We have Tita Erna po on February 25. And sa mga may birthday po sa February, yes. Happy birthday po sa inyo. Sino po yung mga birthday dito sa February? Ayun po si Tatay si Tatay ano daw po. Yeah. Si Pastor June din daw po. Happy birthday, Pastor June. Mahal na mahal po kita. Si
Tatay Emil din po. Happy birthday, Tatay Emil! We love you so much! Ayan, for our February babies, punta po tayo sa harap for the prayer and that's all for announcement for today. Ayan, si Kuya Saya po, happy birthday po. Pagpalain po kayo. Punta po kayo sa harap. Happy birthday po. Sa mga hindi tinawag, baka nakalimutan. Baka may February, join. Lahat na may February, we want to pray for you. Sino pa yung pangalan sa ating So bago natin sila kantaan ng happy birthday, papag-pray muna sila ni Kuya John Dex. Yan. Samahan natin sa prayers si Kuya John Dex para sa mga kapatid natin na ito na patuloy na pagpalain ng kanilang mga buhay. Hello. Hindi, joke lang po. Ayan, okay. So, siguro po, tayo po tayong lahat. Pag-pray po natin ng ating mga butihing birthday celebrants and akyat po natin ng ating, iakyat natin, meet natin si Lord, meet po natin ng Holy Spirit, iakyat po natin ating mga puso at bilang pagdasal po natin ng kanilang mga buhay po. Okay. Yes. Taas po natin ating mga kamay at damin po natin ang presensya ng Panginoon. Lord, Heavenly Father, You are the Most High God, our God, our Creator, Lord God, Lord, the one who provides, our Prince of Peace, at Lord, ang Diyos na pinakadakila sa lahat, ang nag-iisang Diyos ng aming puso, ng aming buhay, ang Diyos ng aming pamilya, Lord God, Lord, we thank you for this day. We thank you na kami ay nagtitipon-tipon ngayon sa inyong presensya upang i-praise kayo, upang i-worship kayo, Lord God, Lord. Kami po ay nagpapasalamat at kami po ay inyong nasa harap po namin ngayon at sineselebrate ang buhay nila Pastor June, nila Sister Erna, ni Tatay Emil at ni Brother Josiah po, Lord God. Lord, maraming salamat sa kanilang buhay, sa kanilang mga bilang Lord, maraming salamat na itong mga disipulo po ninyo, itong mga servant po ninyo ay naging channel ng inyong blessing, naging channel ng inyong pagmamahal po, Lord God. Lord, maraming salamat sa buhay po ng mga taong ito na patuloy po ninyong ginagamit at araw-araw po ninyong ginagamit ang kanilang buhay upang maging inyong humble servant po, Lord. Lord, we thank you sa kanilang wisdom na kanilang binabahagi sa pag-share ng inyong katotohanan at Lord, sa pag-share ng inyong pagmamahal po, Lord God. Lord, pinagdarasal po namin ang blessing sa kanila at patuloy po ninyo pinagpray po namin muli ang nawa po dagdagan pa po ninyo ang kanilang buhay dahil alam po namin na gagamitin niyo po sila. Marami pa po silang magagawa po sa inyong kingdom, sa pag-glorify ng inyong kingdom po, Lord God. Lord, we thank you na palagi niyo po silang ginagabayan, palagi niyo po silang pinoprotektahan. We pray po, Lord God, sa good health, sa safety po, Lord God, at sa protection and guidance po ng Holy Spirit at Lord, sa kanilang wisdom po, Lord. Lord, lahat ng po ito ay aming iniakit namin sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus na inyong bugtong na anak. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.
Mapo muna tayo before we finally go and end our service today sa prayer. Meron akong magandang balita sa inyong lahat. Yung ating prayer for a place na mas magiging mababa expense ay at maganda ang facility ay almost answered na. Kaya lang, hindi ito simple. It will involve our willingness to sacrifice. And whatever we do, nagkasundo kami ng Board of Trustees na Board of Elders. Anumang choice ang gagawin natin kapag ka mayroong may concern at hindi willing to walk and work with us, hindi natin itutuloy. So I want to ask for your prayers. Kasi may naririnig na ako na kapag ka ginawa nyo yan, alis na lang ako. It's so painful for me na marami tayong ginawa, tumungi pa tayo ng tulong sa iba, tapos may maririnig tayong ganyan. So nakikiusap ako sa inyo, yung lugar maganda, pero inaayos pa namin. Kasi napaka-ikli ng terms, ayoko nang papasok sa isang kasunduan na wala kang seguridad. Of course, our security is with the Lord, so gagawin natin. So, hindi pa namin pwedeng ibigay ang detalye dahil may mga errors doon sa kontrata. But I want to seek your wisdom and also your prayers. Kasi yun nga, mayroong nagkwento sa isa sa atin na yes, binigay ni Lord, nakakuha sila ng lugar, but it started the falling away. Gagawa tayo ng paraan kasi hindi nga kasing accessible nito, pero that we will provide mga tao para i-ferry o yung hakutin kayo. Pero ito gagawin natin with the support of everyone. Kasi may mga changes din sa ministry kasi sa mga youth. So, kung ang dahilan lang naman ay dahil kami tumatanda at maaring later on ay hindi makaakyat sa 4 floors, siguro mababaw na dahilan yon. Pero ang isa pang dahilan ay pataas ka ng pataas ang ating rent dito. If we do this, we will save between 20,000 to 30,000 a month. Magagamit natin sa ibang bagay. So, it's sizable. It's about, let's say, almost 40% na expenses natin. But of course, naniniwala naman ako, binebless kayo ni Lord, kaya nagpo-provide. Tayo ay nagre-rent na dito sa isang lugar na katulad nito for about, let's say, more than 20 years. Higit pa. Actually, from the very start, nagre-rent tayo. Kaya lang nagtataka ako, tuwing magtataas na uli,